Nung mga nakaraang buwan, sinasabi niya na sa akin yung mga sa SSS niya. Binibili niya na yun sa akin. Nagagalit ako sa kanya. Kasi ayoko binibili niya yun dahil lang iniisip ko gagaling siya. Ngayon ko lang napag-ano na. Dapat ba naman makasama pa natin yung mga magulang natin? Araw-araw natin paramdam na mahal natin sila. Dahil di na natin mapabalik. Rest in peace, Ma. Sana umalis ka na wala na sama ng loob. Gusto ko maging maligaya ka na kung nasaan ka man. At mahal kita, Ma. Magandang araw po sa inyong lahat. Para sa akin, yung pinakamamahal na ina. Sabi mo nga, nung nakaraan, pag may nangyaring masama sa'yo, huwag akong umiyak. Pero ang hirap. Kasi hindi ako siya uwi. Ayoko nang nakikita akong umiyak. Pakiramdam ko, hina-hina ako. Kahit wala ka na dito, Ma. Alam mo, mahal na mahal ka namin ni ate. Pasensya ka na. Pasensya ka na sa lahat. Pasensya ka na. Sorry sa lahat. Gusto ko malaman mo na mahal na mahal ka namin ni ate. At kahit kailan hindi ako nagtarin ng sama ng loob sa'yo, Ma. Kahit di ka na namin kasama, alam kong nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Mamimiss ka namin, Ma. I love you, Ma. Ngayon naman po ay susundan ng kanyang mga nakasama sa na matagal na nakasama sa buhay ang kanyang tito Aha Lagrimas, gayon din ang kanyang tita Esme Lagrimas. Maaari po ba? Huling mensahe po. Hello. Kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon ang pagbati ko sa inyong lahat. Ang mensahe ko po ay simple lang. Si Linlin ay sadyang makadiyos. Kulang lang sa tunay na aral ayon sa Biblia. Ngunit ang Panginoong Diyos ay nagpapatawad sa hindi dinatnan ng tunay na aral sa maraming dahilan. Pero pinatutuhanan ko sa inyo, si Linlin ay malinis ang kanyang puso, mapagmahal, makadiyos. At pagumbiling ko sana sa mga tao na nabubuhay pa
Sana matuto tayong kumilala sa tunay na pananampalataya ayon sa Biblia na walang dagdag, walang kulang. Yung totoo lang. Iwasan natin ang haka-haka, gawa ng tao. Traditional na gawa ng tao at lahat ng mga pabrikasyon ng tao, iwasan natin. Kasi ayon sa Biblia, karumal-dumal sa Panginoong Diyos. Sana masumpungan natin ang tunay na aral sapagkat tayong lahat dito sa lupa ay hindi tayo taga rito. Ito'y dadaan lang tayo. Lahat ng maiiwan mong kayamanan, magandang bahay, magandang kotse, maiiwan mo yan. Mapupunta yan sa iba. At kinalaunan, magugunaw lahat yan. Pati daigdig, buwan, araw, itong unang langit. Ang talagang destinasyon natin ay doon sa ikatlong langit. Ayon sa Biblia, ito'y hindi gawa-gawa lang. Doon ang destinasyon ng tao. Itong darating na second coming ni Jesus Christ ay isang paglilinis. Ang nakasunod sa mga utos ni Jesus Christ ay kanyang bubuhayin muli. Pati na si Rizal, yung mga naunang mga nakasunod sa aral ni Kristo, mga naging banal ay muli niyang bubuhayin. At ang matitira na nabubuhay ay bibigyan pa ng 1,000 years para magbago. Kasi gusto ng Panginoon Diyos Ama, lahat ng tao ay maligtas. Kahit anong Biblia ang basahin nyo, yun ang nakasulat. Yun ang pangako ng Diyos Ama. Diyos na hindi marunong magsinungaling. Lahat ng sabihin niya ay totoo. Ang mga taong nasa bukid, sa bundok na hindi nakarating ang aral ay malaking kapatawaran. Lahat ng tao ay nagkakasala. Ang mga hindi naabot ng aral ay nasa Diyos ang paghuhusga, ang pagpapatawad. Aileen din, kami nagpapaalam na sa iyo at alam namin ang puso ng Panginoon ay nasa iyo rin. Dahil alam namin napakabait mo, maka-Diyos, may takot sa Diyos, sa maling gawa. Lahat ng ginagawa mo ay kabutihan lang, pagmamahal. Yun lang, kasalanan mo yung sobrang pagmamahal na ibinibigay mo sa taong pinag-uukulan ng pagmamahal na hindi ka naman sinuklian ng totoong pagmamahal, pag-aaruga. Kasi kung inaruga ka ng ay maaaring at saka ayun, binigyan ka lang ng Panginoon ng papahinga.
Salamat sa mo, pagmamahal mo sa mga pamangkin mo, sa mga anak mo, sa mga kamag-anakan mo. Bye-bye. Sa mga side naman po ng kanyang nanay na sina Tita Nita para sa huling mensahe po. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Salamat kay Lord na nandito tayong lahat nakisama sa kay Linlin huling magpapaalam sa ating mga relatives, sa ating lahat. Na masakit man sa amin na ikaw ay nawala sa iyong mga feelings, sa iyong mga anak at mga kamag-anak. Pero wala kaming magagawa dahil yan ang badhana ni Lord na ikaw ay kukuhanin na, at ikaw ay yan ang buhay natin na hiram lang sa Diyos. Kaya nandyan ka na, wala akong masasabi sa iyo, paalam na maganda na yan na nandyan ka na, kasama ka na ni Lord, gabayan ka ng Panginoon Diyos patungo sa iyong patutunguhan. Paalam na mamimiss ka namin lahat. The Diaries, Ate Oning, sa mga nakasama po ni Lynn Laglimas na huli po sa kanyang kamag-anak, si Nogi Laglimas. Ay, dito. Hindi ako magsasalita. Okay lang ako. Ronald. Hindi ako magsasalita. Sa mga nakasama po ng mga pinsan, Ate Joanne. Susundan ni Ate Lisa at ni Ate Lorna. At sa mga gusto pa pong, gayon din kay Ate Marlene, at sa mga gusto pa pong magbigay ng huling mensahe po. Hello everyone. Hindi ko, until now, I can't believe that Lynn is no longer with us. Kasi last time masaya pa siya na matin kami ng mga events. Sumasayaw pa siya na walang ganon na ganito. Hindi ko lang, wala akong masabi kasi puro naman she brought so much happy memories naman in our lives. Kaya masaya naman ako na alam ko masaya na siya ngayon, nakasama si Lord. Ang ano ko lang na sana baunin na niya lahat ng meron tayo. Kasama na yung ating mga karamdaman na Lynn, ikaw nang bahala sa amin. Ikaw, alam ko na magkasama tayong lumaki. Bata pa lang tayo. Lahat ng mga kakulitan mo, na-witness ko yon. At wala namang perfecto, hindi naman siya perfecto. Hindi naman ako
wala naman ako karapatan magsalita ng against her. Kasi alam ko, masaya siyang tao na kilala ko, at positibo. She went through a lot of hardships and she chose to be strong. Alam ko nangyari naman sa kanya to, pero nakita ko na kung gaano pa rin siya katatag para sa pamilya niya, sa pagbabalik niya dito sa Pilipinas. Ang Lynn, wala na kung ang masasabi ko lang, may your soul rest in peace. We will cherish your memories you shared with us. Masaya kami during this time of mourning. Yun lang po. I just want to share Ate's last message pala. Ito ang last message niya sa amin ni Ryan. Bago siya pumanaw, humihingi siya ng tawad sa amin dahil sa mga pagkakamaling nagawa niya sa amin. Hello, bro. Kumusta? Ingat na yung doggy. Pasensya ka na. Pauman din sa mga hindi natin pagkakaunawaan itong lately. Pero kahit gano'n, hindi naman ako makalit sa inyo. Pasensya na kayo. Paumatin sila. Ate, napatawad ka na namin sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo sa amin. At kilala mo ko, ako ang taong hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Mahal na mahal ko kayo, alam mo yan. Kaya nga lahat ng mayroon ako binigay ko sa inyo. Kaya sa mga taong nagsasabi na hindi siya naaruga, lahat ng meron ako binigay ko sa kanila. Halos walang matira sa akin. Ganyan ko sila kamahal. Ano man ang nangyari, mahal na mahal kita, ate. Para sa mga pinsan na naging ka-close ni Ate Lynn. Magandang araw at pagkakataon ko sa lahat. Kahit sa ano pa mang nangyari, lagi salamat sa Panginoon kasi siguro itong nangyayaring ito, hindi natin ginusto, pero ba't niloob ng Diyos? Siguro ito talaga yung time na, sabi nga, di ba, may kanya-kanyang itinakda ang bawat tao. Siguro ito yung way ng paglisan ni Len. Pero, I thank God so much because nakapiling natin siya sa mga panahon na masaya. Marami akong nung time na na-invite ko siya sa aking pinagkakakitaan. Naaya ko siya kasi gusto ko siya para ba ko siya makabanding ba tsaka malibang din siya. Pero sadyang siguro may time na hindi niya talaga kinakaya. Pero sinisikap naman niya lahat. Sinisikap niya naman, kahit nga sa pag-type voice clip na lang siya kung sumagot sa akin.
Yan ang mga alaala mo sa akin, Len, yung mga pictures and memories mo sa akin. Papanoorin ko yan lagi. Lalo na nung na-interview kita. Sa akin, Derek Selly, ni-invite kita. Pero, wala ka na eh. Salamat. Salamat kasi hindi ka madamot. Tinuhan mo ako. Patnubayan ka na ng Panginoon sa paglalakbay mo. Nandiyan ka na. Kasama mo na sila, na mama mo, si Dada, na minahal din namin, na minahal natin na naririto pa sa lupa. Kami na nandito pa. Hinihiling ko sa Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan sa buhay namin. Na magpatuloy pa kami. Na maging masaya pa kami sa buhay namin. And I thank God so much. Salamat sa alaala mo. Magpahinga ka na, patnubayan ka ng Diyos. Hindi ka namin makakalimutan. Thank you, Lord.